Makakaupo po tayo mga kapatid. Sa ating pong huli at ikatlong awiting espiritual, sundan po natin sa page 22, I Belong to the King. Page 22 po. I belong to the King, sing. I belong to the King, I'm a child of His love. I shall dwell in His palace so fair. For it tells of its bliss in your heaven above, and His children its splendor shall share. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. I belong to the King, and He loves me, I know, for His mercy and kindness so free are unceasingly mine, wheresoever I go, and my refuge unfailing is He. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will nail me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. Last stanza. I belong to the King, and His promise is sure, that with all shall be gathered at last in His kingdom above, by love's water so pure, when this life with its trials is past. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. Amen. Muli, ngayon sa umaga pong ito, sa pag-aaral po muli ng salita ng ating Panginoon Diyos, ating pong tawagin ng ating mga ngaral, si Pastor Roman Millares. Magandang araw, magandang umaga, mapagpalang araw sa atin hong lahat. Salamat sa ating Diyos at nakalipas na naman isang linggo at napakabuti ng Diyos sa atin. Ating pong patuloy na naranasan yung kanyang mga biyaya at kahabagan sa atin. Kaya karapat-dapat na siya ay ating sambahin. Mag-alay tayo ng papuri at pasasalamat ngayong araw sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Biblia sa Roma, Kabanata 9. Romans chapter 9. At ating basahin, isa natin sa talatang 1. Romans chapter 9. Babasahin ko sa English, tapos Tagalogin natin.
Romans chapter 9. Okay. Verse 1. King James Version. I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, and who is over all, God blessed forever. Amen. Not as though the word of God hath taken none effect, for they are not all Israel, which are of Israel. 7. Neither because they are the seed of Abraham are they all children, but in Isaac shall thy seed be called. Last verse, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Tagalog, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman, na pawang mga Israelita, na sa kanilang pagkukupkop at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang kapanganakan o kapangakuan. Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Datapwat, hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ni sapagkat sila'y binini Abraham, ay mga anak silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi sa makatwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang binhi. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Sino ang tunay na sovereign gracer? Yan ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong pong umaga. The absolute necessity of experimental salvation. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangirit banal, purihin at luwalhatiin kayo. Salamat po sa pagbasa ng mga salita. Ngayon po ay amin pong pagbubulay-bulayan ito. Kalugdan niyo po na ipaunawa, ipaalam sa amin ang kahulugan ng mga salita po ninyo. Maliwanagan kaming lahat, Panginoong Diyos. At muli, hiniling namin na makita namin ang aming mga sarili, ang aming mga puso, kung ano pong aming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maintindihan namin ang mahalagang mensaheng ito. Bagabagin niyo kami sa amin pong mga kasalanan. Magkaroon kami ng tunay na kalungkot at pagsisisi. Papagpakumbabain niyo po kami, Panginoong Diyos. Tanggalin niyo po ang anumang kayabangan, pagmamataas, pagmamalaki, ang nakikita ho ninyo sa amin. Walang may tataas kundi ang Panginoon Jesucristo lamang. Dalangin namin, Panginoong Diyos, gawin niyo pong pagpapala sa aming lahat ang mensaheng ito. Lalo na doon sa mga wala pang pag-asa, wala pang kaligtasan. Tulungan silang maliwanagan, Panginoong Diyos. Patnubay nawa kami ng iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. Sa banal na pangalan ng Panginoon Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Sino ba ang totoong sovereign gracer? Noong dekada 90, sa pagitan ng 1990 hanggang 2000, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, dito sa Pilipinas, nagkaroon ng tinatawag na doctrinal revival. Ano yun?
may mga Armenian Baptist ang naniwala sa doctrines of grace at naging mga sovereign grace. Landmark Baptist sila. Kasama na tayo doon, kasama na ako doon. So marami ang mga naglipatan mula sa kampo ng Armenian, naglipatan sa kampo ng mga tinatawag na Sovereign Grace Landmark Baptist. Ang tanong, lahat kaya mga naglipatang mga Armenian na yon at naging Sovereign Grace, totoo kaya na sila yung mga Sovereign Grace yan? Tayo kaya, totoo kaya tayo, mga Sovereign Gracer tayo? Kapag sinabi nating Sovereign Gracer, ito po yung mga naniniwala sa doctrines of grace. Yan. O yung tulip doctrine. Marami po sa mga Armenian Baptist na naging sovereign gracers ang hindi po mga tunay na mga sovereign gracers. Yan ang ating premise ngayong umaga. Kaya hindi po komo naniwala ang isang tao sa doctrines of grace, talagang sovereign gracer na. Hindi ho. Mga kapatid, bagamat tayo ho'y naniniwala na karamihan sa mga Armenian ay hindi mga saved or doubt tayo sa kanilang salvation. Pero sinasabi din natin, at ito po ang ating tinuturo, na hindi rin ho lahat ng mga sovereign gracers ay saved. At hindi ho lahat ng naniniwala sa doctrines of grace ay totoong sovereign gracer. Kaya po, isang malaking kahangalan, isang malaking kalokohan yung ibinibintang nila sa atin na tayo daw ay nagtuturo na parang saan tayo maligtas, kinakailangan maniwala sa doctrines of grace. Wala tayong ganun turo. Kasi tinuturo din natin na hindi lahat ng naniniwala sa doctrines of grace ay saved. At hindi lahat ng naniniwala sa doctrines of grace ay talagang sovereign gracer. Yan hong ating alamin. Sa puntong yan, mga kapatid, atin pong titingnan bilang halimbawa itong mga Hudyo. Na dito makikita natin na hindi lahat ng mga Hudyo, Hudyoga. Okay? Meron pong tinatawag na natural Jews, meron pong tinatawag na spiritual Jews. Yan po ang ating tatalakayin. Now, si Pablo po, ang konteksto nito, si Pablo po ay nagdurugo ang kanyang puso kasi mahal na mahal ni Pablo ang kanyang mga kababayan. Hudyo kasi siya Hudyo siya. At nakita ni Pablo lahat ng pribilehiyo binigay ng Diyos sa mga Hudyo. Biruin nyo, sa kanila binigay ang kautusan. Tulad ng sinabi ho dito sa talatang 4, na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalulatian at ang mga tipan. Ang Diyos nakapagtipan sa mga Israelita. Sa lahat ng maraming bansa, bukod tangi, pinili ng Diyos ang Israel at doon nakipag-ugnayan, doon nakipagtipan ang Diyos. Unang nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. At ang pagbibigay ng kautusan sa kanila binigay. Yung 10 utos at maraming pang utos. At ang paglilingkod sa Diyos. At ang mga kapangakuan o promises. Yan. 5, nasa kanila ang mga magulang. At sa kanila mula ang Kristo. Ayon sa laman. Biro mo, what a great privilege. Honor na yung Kristo, ang anak ng Diyos, ang Mesaya, ang tagapagligtas, ay manggaling sa lahi ng mga Hudyo. Biro niya yan. Na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Ngayon ito, tanong, nasa kanila na pala lahat ng pribilehiyo. Bakit hindi lahat maliligtas? Yan. Bakit lahat nangapahamak? They were not able to enter in because of unbelief. Sabi sa Hebrews chapter 3. Kasi, meron lang talagang pili. So, yun ang ating titingnan, mga kapatid. No? Hindi lahat ng mga Hudyo, totoo nga Hudyo. Look at verse 6. Datapot hindi sa ang salita ng Diyos ay nawi sa wala. Hindi dahil sa nabaliwala ang salita ng Diyos o ang salita ng Diyos ay hindi tumalab o nawala ng epekto sa mga Hudyo. Hindi. Kasi may maliligtas pa rin. So, yun ang ating inaalam. Paano maliligtas yun? Election of grace, mga kapatid. Pinaliwanag yan sa Romans chapter 11 verse 5. There is a remnant according to the election of grace. Paliliwanag pa natin yan further. Now,
ito ang gusto kong bigyan diin natin mga kapatid. Sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. For they are not all Israel who are of Israel. Ibig sabihin, sila na mga inapo ng patriarkang si Jacob na tinawag na pinangalanang Israel. O kung sino ang mula sa bansang Israel, ng lahi ng Israel, nakabilang sa bayang yon, hindi silang lahat ay ang Israel. Bagamat sila'y by nation Israelites, but they are not Israelites indeed. That's the point. Yan ang pinapaliwanag dito ni Apostle Paul. Now again, look at in verse 7. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham. Ano ibig sabihin niya? Hindi ko mo sila'y binhi ni Abraham. Mga anak na nga sila ni Abraham. Yan ang pinagmamayabang at pinagmamalaki ng mga Hudyo. Kami ay binhi ni Abraham. Kami ay galing kay Abraham. Si Abraham ang aming ama. Yan ang pinagmamayabang nila kay Jesus Christ Sandali, tingnan natin yung John chapter 8. Kaya tinulugsa nirebuke sila ng Panginoon. Huwag niyo pagmayabang sa akin na kayo'y galing sa binhi ni Abraham o kayo'y lahi ni Abraham. Paano kayo magiging lahi ni Abraham? Ayaw niyo maniwala sa akin, akong katotohanan. John chapter 8. Yan. Look at in verse 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. See, pinagmamayabang nila. Si Abraham ang aming ama. Jesus said unto them, If ye were Abraham's children, duda pa, Panginoon Kristo. Kung kayo nga, ang mga anak ni Abraham, ye would do the works of Abraham. Pero anong ginagawa nyo? But now you seek to kill me. Gusto niyo akong patayin. A man that hath told you the truth. Kita niyo? Pag ang tao talaga ayaw sa truth, pati yung nagsasabi ng truth, gusto patayin. Pinapatay na nga yung truth, pati yung nagsasabi ng truth, gustong patayin. You see? Yan bang mga anak ni Abraham? Now, tuloy, sabi rito ng Panginoong Sus. Talagang binisto na sila kung sino sila. Ye do the deeds of your father. Sino kanilang ama? Yan. Sabi rito, umangal sila, then said they to him, We are not born of fornication. We have one Father, even God. Ngayon naman, kiniklaim nila na ang ama ang kanilang Diyos. So sabi ni Jesus Christ, 42, Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. So why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Eto na, diniretsa na. Tinapat na sila ng Panginoon kung sino talaga ang kanilang ama. 44. Ye are of your father, the devil. Yun. Kayo'y sa ama ninyong dyablo. Mga kapatid, mga Hudyong kausap ni Jesus Christ, na pinagmamayabang nila, sila'y lahi ni Abraham, sila'y binhi ni Abraham. Si Abraham ang kanilang patriarka, ang ama, Diyos Ama ang kanilang ama. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi, si Satanas ang inyong ama. You see? Mga Hudyang. And the last of your father he will do. He was a murderer from the beginning. Tulad ninyo, gusto nyo akong patayin, murderer. And abode not in the truth. Tulad ninyo. Ayaw kayo maniwala sa akin. Sinasabi ko na nga sa inyo yung katotohanan Ayaw nyo pang maliwala. Kaya ang mga tao hindi niwala sa truth. Kay Satanas yan. Diba? Maliwanag? Pag ayaw sa truth ng tao, saan niya gusto? Di siya lies. Pag ang tao, gusto niya sa kasinungalingan, ang ama niya, si Satanas. Kasi si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Tuloy ang basa. Walang truth sa kanya, because there is no truth in him. For when he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of lies. Yan ang ibig sabihin ng Romans chapter 9, verse 7. Hindi lahat ng binhi ni Abraham ay mga anak niya. Tuloy, balik tayo sa ating teksto, Romans chapter 9, verse 8. Sabi riyan, that is, they who are the children of the flesh.
These are not the children of God. Hindi lahat ng mga anak sa laman, ibig sabihin, Hudyo, pinanganak ng Hudyo, pinanganak ayon sa laman bilang Hudyo, hindi sila ang mga anak ng Diyos. Naintindihan ba natin? Ibig sabihin, Israel ayon sa laman. And then, pagkatapos niya, sa talatang 12 at 13, nagbigay si Pablo ng halimbawa. Tulad si Jacob, may 2 anak. Sino mga anak niya? Verse 12. It was said unto her, the elder shall serve the younger, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Parehong anak yan ni Jacob. So, parehong Israelita. Pero na kanino ang pangako ng kaligtasan? Na kay Jacob, wala kay Esau. Kita niya? Hindi como si Esau ay anak sa laman. Talagang taal na anak ni Jacob. Kasama siya sa pangako ng katubusan at kaligtasan. Hindi. Sapagkat ang pangako lang ay na kay Jacob. Kita niya? Parehong Hudyo yan, parehong Israelita yan. Pero hindi pareho ang kanilang mga pribileyo pagdating sa bagay na espiritual, lalo na sa kaligtasan. So nakita natin mga kapatid, nagkaroon tayo ng comparison, meron tinatawag na natural Israel, meron tinatawag na spiritual Israel. Meron tinatawag na seed of Abraham, at meron tinatawag na seed of Isaac. Meron tinatawag na children of the flesh. At meron tinatawag na children of the promise. May Esau, may Jacob. Kung itutuloy nyo pa ang basa dyan, meron tinatawag na vessels of wrath, mga sisidlan sa ikapupuot, at meron ding mga sisidlan sa awa. Yun po yun eh. Punta naman tayo sa Galatia. Galatians chapter 4. Ito pa ang comparison. Bilang pagpapatunay na hindi ko Hudyo, automatic, sa Diyos siya, automatic ligtas yan. Automatic kabilang siya sa bayan ng Diyos. Hindi. Galatians chapter 4, talatang 29. Another comparison na gusto kong pansinin nating lahat. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. So again, ang tinutukoy pa rin dito, yung pagkakaiba ni Esau at ni Jacob, ni Isaac at ni Ishmael. Yeah. Merong tinatawag na born after the flesh. Oo, Hudyo, ayon sa laman. Pero tunay na Hudyo, yung ipinanganak sa Espiritu. Born after the Spirit. Kasi mayroong tinatawag na Israel after the flesh. Sa unang Korinto 18, mababasa natin yan. Israel ayon sa laman. Unang Korinto 18. 1 Corinthians chapter 10, verse 18. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan nyo. Behold, Israel after the flesh, are not they who eat of the sacrifices, partakers of the altar? Kaya mayroong mga Hudyo ayon sa laman, pero hindi sila mga Hudyo ayon sa Espiritu. Nakita niyo po pagkakaiba mga kapatid? Okay, next. Romans chapter 2. Ito pa ang isa pang comparison. Nagkakaroon tayo ng paghahambing-hambing dito mga kapatid. Romans chapter 2. Look at in verse number 28. Yan. 2:28. Again, sabi rito, for he is not a Jew who is one outwardly. Hindi siya Hudyo. Meron palang tinatag na Hudyo, no? Hudyo sa labas lamang. Ay sino yung totoong Hudyo? Verse 29. Yung Hudyo sa loob. Ayun. So, meron palang Jew outwardly, merong Jew inwardly. Sa dalawang yan, alin dyan ang totoong Hudyo? Sino sa kanila ang totoong Hudyo? Eh di yung Hudyo inwardly.
Ano nga natin? Next. Tuloy ang basa. 28 pa rin. Sabi riyan, neither is that circumcision which is outward in the flesh. Hindi ko mo tinuli, ito tong Hudyo na yon. Kasi mga Hudyo tinutuli yan eh. Lahat ng mga Hudyo dapat tuli. Walang Hudyo na hindi tuli. Sa panahon ni Moises, pinapatay yun. Pag hindi tinuli, papatayin. Yan lang yung bansa, mga kapatid, sa buong mundo, ng mga tuli. Tayo mga hintil, hindi natin alam yan eh. Nakigahin na lang tayo sa mga Hudyo eh. Ang mga hintil, hindi yan tinutuli. Sa Europa, marami mga lalaki dyan, hindi mga tuli eh. Hindi nila practice yun, hindi nila tradisyon yun. Mga Hudyo lang nagpa-practice, no? Kasi tipan niya ng Diyos eh. Sa bayang Israel, tutuliin silang lahat. Ngayon, hindi ko mo tinuli bilang isang Hudyo. Ito toong Hudyo yun. Bakit? Sapagkat ang tunay na pagtutuli, saan? Sa puso. Circumcision of the heart. Kasi ang pagtutuli, paglilinis. Nililinis. Ngayon, may mga Hudyo, ang paglilinis lang panlabas. Sapagkat ang tunay na paglilinis, mga kapatid, ay sa loob. Yeah. Conversion in the heart. And not only outward. You see? Pinaliliwanag ni Paul kung sino totoong Hudyo. Yung Jew inwardly. Yung Hudyo na nakaranas ng circumcision of the heart. Tuloy pa natin. Verse 29, but he is a Jew who is one inwardly. And circumcision is that of the heart. Natuli nga, yung panlabas, naalis yung balat, yung foreskin. Yung puso, hindi natuli. Ibig sabihin, hindi nalinis. Walang internal working ang Diyos sa kaligtasan. Tandaan natin mga kapatid, pag ang Diyos ay nagliligtas ng isang taong makasalanan, kinikilos niya ang loob, ang puso. Binabago niya yan. Kaya ang totoong pagbabago ay pagbabagong panloob. Tandaan nyo, pwedeng magbagong tao sa panlabas, pero hindi yan garantya na yung taong yun ay totoong nakaranas ng kaligtasan. Tandaan natin mga kapatid, all is not gold that glitters. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Gold-plated lang yan. Tanso. Tandaan nyo po mga kapatid, ang panlabas na pagbabago ay hindi po yan palatandaan palagi na may nangyaring pagbabagong panloob. Magbago man siya panlabas, panloob, ganun pa din. Walang pagbabago. The same. Parang baboy. Paliguan mo man ng baboy. Pabanguhan mo man yan. Bihisan mo man yan. Lagyan mo pa ng damit yan. Suklayan mo pa yan, lagyan mo pa ng ribbon yan, baboy pa rin yan. Ganun. Importante yung pagbabagong panloob. At sino lang makakagawa ho nun? Diyos. Yan. Yan yung sinasabi natin, mga kapatid. Tuloy. Verse 29, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter. Ano yung letter? Law. Kautusan. Hindi ko mo nasa inyo kautusan. Hindi ko mo ang Mosaic law ay nasa inyo. Mga totoong Hudyo na kayo. Ang totoong Hudyo, yung kautusan, nilagay na sa puso. Yung sinabi ng Panginoon, yung bagong tipan, basahin natin ho yun sa Hebreo 8. Ito yung mga totoong Hudyo. Yan. Hindi Hudyo sa labas lang. Ito mga totoong Hudyo. Hebrews chapter 8. Tingnan niyo po dito sa talatang Gs. Basahin ko po sa Tagalog para maintindihan natin. 8:10. Pakinggan nyo. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Ito na yung totoong Israel. Ito yung mga totoong Hudyo. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon,
ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Kita nyo, direkta na, nilagay na sa loob. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ito yung totoong bayan ng Diyos. Ito. Kaya yung totoong bayan ng Diyos, hindi po yan yung State of Israel na may bandera, na may presidente. Hindi pa yan. Mula dyan, manggagaling ang totoong bayan ng Diyos. Magkakaroon pa ho yan ng salaan. Sasalain pa yan eh. Ito ang totoong bayan ng Diyos. Nakita nyo? Ayan. O hindi pa ba naman sumunod yan eh? Nilagay na yung kautusan sa mga puso at isipan nila eh. Di ba? Susunod na yan. Ito mga totoong Hudyo. Coming soon pa yan. Parang yung bride. No? Lalabas pa kung sino yung tunay na bride among the churches of Jesus Christ. Lalabas pa. Ganun po yun mga kapatid. So meron pong pagtutuli ayon sa titik. Balik tayo sa Romans chapter 2. At meron pagtutuli ayon sa Espiritu. So ano nakita natin mga kapatid? Nakita natin example ang mga Hudyo. Ngayon, kung paanong sinabi ni Pablo na for they are not all Israel who are of Israel, then masasabi rin natin mga kapatid that they are not all sovereign gracers who are of sovereign grace. Tama? They are not all sovereign gracers who believe in the doctrines of grace. Kung papaanong may Jew outwardly, merong Jew inwardly. Kung papaanong merong circumcision of the flesh, meron pong circumcision of the heart. Kung papaanong may Hudyo in the flesh, may Hudyo in the spirit. Gayon din, kung papaanong may sovereign gracer outwardly, may sovereign gracer inwardly. May sovereign gracer in the letter only. Pero mga totoong sovereign gracer ay sovereign gracer in the spirit. In other words, mga kapatid, naging sovereign gracer lang sila by indoctrination, pero hindi sila naging sovereign gracer by regeneration. Liwanag ho. Sa pangalawa, batay ho dyan sa prinsipyo at katotohanan yan mga kapatid. Tunghayan na natin kung ano ang mga palatandaan ng tunay na sovereign gracer. Yan. Una muna, bakit po ba natin nasabi? Ba't natin sinasabi na hindi sila mga totoong sovereign gracer? Sama na rin natin, sarili natin, magpa-test tayo. Tingnan natin kung totoo nga ba tayo mga sovereign gracer. Ano? Huwag natin exempt ang ating mga sarili. Alright? Sama na rin natin ating mga sarili. Magpasuka tayo sa salita ng Diyos. Bakit natin sinasabi? Ito, general, mga kapatid. Una, ako personally, maaaring hindi kayo sumang-ayon, maaaring hindi sumang-ayon ng ibang mga pastor sa akin. Pero personally, ito, paniniwala ko mga kapatid eh. Kaya ako sinasabing, hindi sila mga totoong sovereign grace, mga peke yan. Dahil naniniwala sila sa salvation ng mga Armenians. At ipinagtatanggol pa nila ang mga Armenians. Biro mo, tayo pang mga heretics. Tayo pa mga extreme, tayo pa raw ang mga kulto. Tayong mga nagtatanggol sa mga katuruan ng ating Panginoong Kristo, tayo pa ang bulaan. Yan ako nagtataka sa mga yan. Totoo nga bang mga sovereign gracer itong mga to? Ang tanong kasi mga kapatid, may tama bang kaalaman ng kaligtasan ng mga Armenians? O mali ang kaalaman nila pagdating sa kaligtasan? Palagi kong tinuturo yan. Palagi yung sinasabi sa inyo mga kapatid. Kapag mali ang kaalaman ng kaligtasan, di mali ang kaligtasan. At kung mali ang kaligtasan, di hindi totoong saved. Tama? Parang sa tao maligtas, palagi natin sinasabi, dapat magkaroon siya ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Ang mga Katoliko, may mali silang kaalaman ng kaligtasan. Ang kaligtasan nila ay gumawa ng kabutihan, magpakabuti, sumunod sa mga utos. Mali, hindi yun ang kaparaanan ng kaligtasan.
Ang kaligtasan ay wala sa magagawa ng tao. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Salvation is of the Lord. Wala sa magagawa ng tao. Walang magagawa ang tao. Wala dyan ang kaligtasan. Nasa biyaya ng Diyos. Naniniwala ho kasi sila na ang isang Arminian na naniniwala sa Arminianism ay saved. Ang paniwala natin, Arminianism is a damnable heresy. And Arminianism is about salvation. And if their salvation is heresy, a damnable heresy, therefore whoever believes in Arminianism is damned. Paano nangyaring na-save? Naniwala sa isang katuruan na magpapahamak sa kanya, naligtas. Hindi ko maintindihan nyo. Damnable heresy ang Arminianism. Paano na sa ibang isang Arminian? At kaya naman natin tinatawag ang Santa Arminian kasi nga naniniwala siya sa doktrina ng Arminianismo. Kung hindi siya niwala sa doktrina ng Arminianismo, di hindi yan Arminian. Ganun lang naman yun. Pag sinabi nating Arminian, naniniwala siya sa katuruan ni Arminius na ang tao ay may free will, may kakayahan na pumili at magpasya, nasa tao kung gusto niyang maligtas o ayaw niya, bahala siya. Maliho yun. Wala akong sa tao. Naniniwala ang mga Arminians na tinubos daw ni Kristo lahat ng mga tao. Wala namang sinabi ang Panginoon Kristo ng ganun. Inalay niya ang kanyang buhay sa mga tupa, hindi sa mga kambing. Napakaliwanag naman yan eh. At ang ililigtas lang ho ng Panginoon Kristo, yung mga sasampalataya sa Kanya. Wala ho tayong mababasa sa Biblia na nangako ang Diyos na ililigtas niya, pati yung mga hindi sasampalataya sa Kanyang anak. Tingnan niyo mga Arminian na, alam na ng Diyos kung sino sasampalataya pala sa Kanyang anak. Eh di alam din ng Diyos kung sino mga hindi sasampalataya. Ngayon, kung alam na ng Diyos kung sino mga hindi sasampalataya, pati yun tutubusin ni Kristo. Ha? Nangako ba ang Diyos na ililigtas niya, patatawarin niya sa kanilang mga kasalanan ang mga hindi sasampalataya sa kanyang anak? Nasaan? Saan sa Bible? Wala tayong mababasa ng ganon. Kaya ang kaligtasan hindi para sa lahat. Ang kaligtasan ay para lamang sa mga magsisisampalataya kay Kristo. Maliho yung turo, tinubos daw lahat. Pati yung mga hindi sampalataya, tinubos. Yung bang hindi sasampalataya kay Kristo, may pag-asa pa bang maligtas yun? Maliligtas ba yun? Ha? Maliligtas ba yung hindi sasampalataya kay Kristo? Kung hindi maliligtas, hindi wala na pag-asa maligtas. Ba't tutubusin niya? Napakaliwanag eh. Ang magkakaroon lang ng buhay na walang gawa, sasampalataya sa anak. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinatulan na. Hinatulan na ho. Hindi ho ligtas. Hindi ho tinubos. Hinatulan na. Past tense eh. Napakaliwanag ho nun eh. Kaya paano sasabihin tinubos ni Kristo lahat? Hindi ho lahat. Ang tinubos niya, yung mga sasampalataya lang sa Kanya. Maliwanag po yung mga kapatid. Kaya kaibigan, kung ikaw'y wala pang buhay na walang gan, kung ikaw'y wala pang kaligtasan, ito napakaganda ng mensahe, sumampalataya ka lamang kay Hesukristo. Maliligtas ka. Naway bigyan ka nga ng Diyos ng kakayahan na magtiwala sa Kanyang anak. Ng buong buo, 100%. Ganap na ganap, kumpletong-kumpleto, tanging kay Kristo lang para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Yan po yun, mga kapatid. Tapos ito, mga nagsasabing defender daw sila ng doctrines of grace. Samantalang dinidepend nila mga Arminian, nakaaway kalaban ng doctrines of grace. Ngayon, sabihin sa akin, mga totoong sovereign gracer yan. Sige nga. Sino maniniwala dyan? Kung sila niwala, ako hindi.
Yung maniniwalang mga totoong sovereign gracer yan, tagapagtanggol sila ng mga Armenian, ng mga heretics. Tapos sasabihin, defender sila ng doctrines of grace. Maniwala ako. Never ako maniniwala dyan. Pangalawang dahilan kung bakit sinasabi natin hindi sila mga totoong sovereign gracer. Pangalawa, dahil pinaghalo na nila ang Calvinism at Arminianism. Pinaghalo na salvation by grace and salvation by works. Pagdating sa kaligtasan, mga kapatid, salvation by grace lang, wala nang iba. Excuse me. Pag hinaluan mo yan ng works, hindi na grace yan. Romans chapter 11. Basa. Tingnan natin itong katotohanan. Romans chapter 11. Pag ang kaligtasan, hinaluan na ng gawa ng tao, hindi na ho yan sa biyaya. Wala na. Romans 11, 5 and 6. Even so, then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Maski nga pagpili, grace din Meaning unmerited favor of God. Hindi nakabatay sa merito ng tao o nagawa ng tao ang pagkahirang. Batay yan purely sa sovereign grace ng Diyos. Verse 6, kung ang pagkapili o kung ang kaligtasan ay by grace, then is it no more of works. But if it be of works, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. Hindi pwedeng pagsamahin. Pag pinagsama yan, naku po, gera patani yan, halong kalama yan. Parang pinagsama mo yung tubig at langis, pinagsama mo yung kadiliman at liwanag. Pwede ba naman pagsamahin yun? Hindi pwede ho yan, mga kapatid. Sa kanila, pinagsama nila samantala mga Armenian naniniwala sila, kaya sila naligtas dahil may ginawa sila kay Jesus Christ. Tanungin mo sa Armenian, paano ka na-save? Tinanggap ko si Kristo. Ano problema doon? Malaki problema Kaya pala siya naligtas dahil sa ginawa niya kay Kristo. Ang totoong save, ang kanyang ipinapahayag, yung ginawa ni Kristo sa kanya. Hindi yung ginawa niya kay Kristo, na para bagang nung may ginawa siyang pabor kay Kristo, may utang na loob na si Kristo, na iligtas siya. O, Panginoon Jesus, tinanggap kita iligtas mo ko. Ako'y sumampalataya sa iyo. Kaya karapat-dapat ako ng buhay na walang hanggan. Wala. Hindi naintindihan Tanungin mo, paano isang tayo panganak na muli? Tanungin mo. Subukan nyo. Sa mga nagsasabing sila'y saved. Tanungin mo, ikaw ba'y naipanganak ng muli? Ay, oo. Paano ka naipanganak na muli? Tinanggap ko si Kristo. Doon pa lang, mali na Meron siyang maling kaalaman ng kaligtasan. Sapagkat ang kapanganakang muli ay isang bagay na hindi huyang ginagawa ng tao. Parang ginawa mo, ikaw, ipinanganak mo sarili mo. Ikaw ang gumawa ng kapanganakang mong muli. Hindi, ang banal na espiritu ang gumagawa ng kapanganakang muli. Walang magagawa ng tao, passive. Passive. Kikilusin ng banal na espiritu ang isang taong spiritually dead. Bubuhay niyan. May magagawa ba ang taong spiritually dead? Patay nga Ano magagawa niyan? Wala. Ang may gagawin sa kanya, yung banal na espiritu. Kaya yung pagtanggap kay Kristo, nangyayari, self-birth, ipinanganak niya, sarili niya. Mali! Maling kaalaman ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat sila'y tinuruan ng mali. May nagturo na mali. Hindi naintindihan. Salvation by works yan. Hindi ang grace. Hindi naintindihan talaga kung ibig sabihin ng salvation by grace. Paulit-ulit na nating pinapaliwanag yan dito sa pulpitong ito, mga kapatid. Pag sinabing grace, walang parte ang tao, walang bahagi ang tao, walang nagawa ang tao. Kahit na ang tao ay nakapagsisi, kahit na ang tao ay nakapagsampalataya, kahit na yung tao ay nakalapit kay Kristo, kahit na tinanggap niya si Jesus Christ, pero hindi niya huyan sariling gawa. Gawa pa rin ng Diyos yun.
na gumawa sa kanyang loob, sa kanyang puso, inwardly. Kaya hindi natin kiniklaim na naligtas tayo dahil sa ating ginawa kay Kristo. Naligtas tayo dahil sa biyaya at awa lamang ng Diyos. Hanggang langit, yan ang atin hong idideklara. Maski nga pagdating nga natin sa langit, mahiya tayo, hindi tayo karapat dapat makapasok dun eh. Hindi tayo karapat dapat, mga makasalanan tayo. Mga rebelde tayo laban sa Diyos. Naawa lang talaga ang Diyos sa atin. Kaya siya gumawa ng lahat ng ating kaligtasan. Kahit katiting, wala akong i-claim na ginawa ko. Kaya ako naligtas, kahit katiting. Hindi ko gagawin yan. Wala nga akong nagawa eh. Ang lahat ng nagawa ko, puro kasalanan. Na dahilan pa nga yan para ako ibulid ng Diyos sa impyerno eh. Wala akong nagawa. Nagawa ko. Wala. Lahat yan biyaya. Biyaya, mga kapatid. Nanuhan po ba natin? Mantakin mo, itong mga peking sovereign gracer na ito, para sa kanila wala nang differences. Wala na raw pagkakaiba. The same gospel, the same salvation, the same Christ, the same God. Parehas lang daw. Yung gospel daw ng mga Armenians, sa gospel na yan, itinuturo natin, gospel ng Bible, parehas lang. Para sa kanila, there is no such thing as another gospel. There is no such thing as perverted gospel. Hindi nila nare-realize ng gospel ng Arminianism ay salvation by works dahil nga dun sa free will ng tao or partly grace, partly works. May part ang tao sa kanyang salvation. The same salvation. Ang paniwala nila, yung kaligtasan daw ng mga Armenians, kapareho ng ating kaligtasan. Payag kayo? Hindi ko papayag. Ang laking pagkakaiba eh. Ngayon, kung walang pagkakaiba, di sana hindi na tayo nag-alisan. Parehas lang naman pala eh. Ba't tayo nag-alisan? Ano yung authority lang? Church authority lang ba ang dahilan? Kaya tayo umalis sa kampo ng mga Armenians? Yan ang tanong ko noon eh. Ba't tayo umalis dyan? Dahil lang ba wala silang church authority? Sabihin na natin, kumuha tayo ng church authority. Okay na ba yon? Sabihin ng mga Amerikano, hindi. Mali kasi yung salvation nyo. Ano mali sa salvation namin? Free will kayo eh. Bakit po itong mga peking sovereign gracer na to? Para sa kanila, wala pagkakaiba. The same salvation. Kahit ang isang Armenian ay naniniwala na siya ay nasave dahil sa kanyang free will, naniniwala siya dahil sa kanyang sariling faith, naniniwala siya na ang faith ay naging batayan kaya siya naligtas, para sa kanila, it does not matter. There is no difference. Basta yung taong yon nag-believe kay Jesus Christ, save yun. Ganun ang turo nila eh. Pagdating sa Kristo, pareho ba Kristo? Yung Kristo ng mga Armenians, pareho ba ng ating Kristo? The same Christ ba? Dito sa mga peking sovereign gracer na ito yung Kristong ipinanganak noong December 25, yun din ang Kristo nila eh. Yung Kristo na kumakatok daw sa puso ng bawat tao, yun din ang Kristo nila. Yung Kristo na namatay at inalay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao, yun din ang kinikilalang Kristo ng mga peking sovereign gracer na ito. Kaya paano kung maniniwalang mga totoong sovereign gracer yan? Yung Kristo nila hindi ko yan ang Kristo. Iba yung Kristo ng Biblia. Wala akong Kristo na ipinanganak noong December 25. Wala. Mga Armenian, naniniwala sila, yung Kristo nila pinanganak noong December 25 eh. You see? The same God daw, the same God. Yung Diyos na kinikilala ng mga Armenians, yung Diyos na walang magagawa, gustong iligtas ang isang tao, kung ayaw ng tao, wala daw magagawa yung Diyos. Yung Diyos na ginagalang ang free will ng tao, yung Diyos na itinakda ang kaligtasan ng sinner, Diyos na nabibigo, o yung Diyos na hindi itinakda. Di ba mga Armenians, di naman naniniwala na itinakda ang kaligtasan ng isang tao eh.
Hindi daw. Wala daw predestination. Yung Diyos na nabibigo, yun din po yung Diyos na pinaniniwalaan nitong mga peking sovereign gracers. Walang pagkakaiba. Pangatlo mga kapatid, bakit tayo niwala na hindi sila mga totoong sovereign gracer? Sapagkat hindi na sila against sa doctrine ng Arminianism. I wonder kung magtuturo pa sila ng topic na the evils of Arminianism. I wonder kung pagdidiinan nila na ang Arminianism is a damnable heresy, that Arminianism is a satanic doctrine, and those who will believe in Arminianism will be damned. I wonder kung ituturo nila yan. Siguro hindi na. Iwasan na nila yan. Kasi hindi na nga sila mga sovereign gracer. Para sa kanila, ang Arminianism is not a damnable heresy. At save pa rin kahit maniwala ang isang tao sa damnable heresy. Huwag natin kalilimutan mga kapatid na ang Arminianism ay teaching about salvation. At mali ang teaching ng Arminianism when it comes to salvation. Mali yan. Kaya kinokondemn natin ang Arminianism. We condemn. Eh sila okay lang. Kaya maniwala ang isang Arminian sa Arminianism o hindi, basta nag-believe kay Jesus Christ, saved. Yan. Pang-apat, bakit naniniwala tayo hindi sila mga totoong sovereign gracer? Dahil hindi naman talaga nila naranasan ang saving grace ng Diyos sa kanilang mga puso. Yun talagang totoo, mga kapatid. Naniwala lang sila sa doctrines of grace. Pero yung saving grace ng Diyos ay hindi naman talaga gumawa sa kanilang mga puso. Dating mga Arminians na inaakalang sila ay saved na nung sila yung mga Arminians, nung naglipatan sa kampo ng Sovereign Grace Landmark Baptist Church, dala-dala nila yung salvation ng Arminianism. Dala-dala. At wala silang nakita sa pagkakaiba ng salvation ng mga Arminians sa salvation nila. Wala. Bira. Nanggaling ka dyan, di mo nakita pagkakaiba. Ako nakita ko, laki ng pagkakaiba. Langit at lupa ang pagkakaiba. Layo! Buti na lang, binuksan ako ng Panginoon. Nakita ko, hindi pa pala ako saved. 7 taon na ako nagpapastor, hindi pa pala ako ligtas. Ang tagal-tagal ko na sa Bible Baptist. Halos dyan na ako sinilang eh. Nalit lang ako ng 8 taon. Hindi ko pa pala kilala ang Diyos. Kaya nakatulong sa akin yung doctrines of grace para ako'y maliwanagan. Nakatulong. Hindi ko sinasabing, yan ang nagligtas sa akin ha. Nakatulong para maintindihan ko ang tunay na aral pagdating sa kaligtasan. So, tingnan na natin mga kapatid. Fine. One last point. Ano ba mga tanda ng tunay na sovereign gracer? Number 1, a true sovereign gracer is saved by God's sovereign electing saving grace. Siyempre, saan ba magsisimula? Sovereign gracer ka pero hindi ka naman na-save sa grace. Siyempre mag-umpisa, salvation is by grace. Ang kaligtasan ay sa biyaya, for by grace you have been saved through faith. Diyan muna magsisimula. Yan. Ay hindi ko mo naniwala sa doctrines of grace, sovereign grace na nga. Ay kung hindi pa nasa save, sa saving grace, sovereign grace, electing grace ng Diyos, paano naging sovereign gracer yun? You see? Kung sinasabi natin na ang mga Arminians ay hindi maaaring save, sinasabi rin natin na hindi lahat ng sovereign gracers ay saved. Hindi common naniwala sa doctrines of grace ay saved. Kaya maling-mali po mga kapatid ang paratang nila sa atin itong mga peking sovereign gracers. Maling-mali.
Pambihira. Nagtuturo daw tayo na hindi lang daw dapat maniwala kay Jesus Christ. Hindi lang daw dapat magturo sa maniwala o sumampalataya sa gospel. Dapat maniwala din daw sa doctrines of grace para ma-save. Ha? Kahit maniwala ka pa, kahit saksak mo pa sa baga mo yung doctrines of grace. Kung hindi ka nakaranas ng saving grace ng Diyos, hindi ka saved. At hindi ka rin sovereign gracer. Ngayon, bakit tayo naniniwala na karamihan sa mga so-called sovereign gracers ay hindi saved? Or siguro na-offend sila sa ganun eh. Masyado naman kayo, napaka-sweeping naman statement nyo. O sige, paano ba ang sasabihin natin? Ano ba tama? Para hindi ma-offend. O sabihin na natin, malaki ang ating duda sa kanilang salvation. Kasi ganito yan mga kapatid. Sa salvation ng isang elect ng Diyos, may actual experience ng inward working of God's grace. Or in other words, palagi natin sinasabi, salvation must be experimental. Experimental salvation. Ibig sabihin, isang kaligtasan na totoong nangyari at hindi lang basta pinaniwalaan. Totoong nangyari, aktual na naganap. Ibig sabihin, mayroon pong panloob na pagkilos ang banal na espiritu sa kaluluwa ng isang individual. Isang himala ng biyaya ang isinagawa sa puso ng tao. See? Basahin natin ang Efeso 1:9 o 1:19. Ephesians chapter 1 verse 19. Ephesians chapter 1 verse 19. Yan. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? Tayo po naniniwala sa kaligtasan ng isang taong makasalanan na patay sa Espiritu ay meron pong dakilang kalakhan ng kapangyarihan ang gumawa. Na kung hindi sa pamamagitan itong dakilang kalakhang kapangyarihan, hindi humaliligtas ang isang taong makasalanan na patay sa Diyos, patay sa Espiritu. Kaya po ang mga taga-Epeso, nagawa nilang sumampalataya kay Kristo upang sila ay mapawalang sala at maligtas. Dahil mayroon pong dakilang kalakhan ng kapangyarihan ang gumawa sa mga nagsisampalataya. Nakita niyo? Na ipinahihiwatig ng talatang ito, may malaking kaugnayan yung pagsampalataya ng isang taong makasalanan sa dakilang kalakhan ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kung wala itong banal na kapangyarihan ito, hindi ho magagawa ng tao na sumampalataya. Never. Nakita niyo mga kapatid? Kaya hindi tayo naligtas dahil tinanggap natin si Kristo. Oo nga, tinanggap natin. Tinanggap naman natin si Kristo. Pero hindi yun ang dahilan. Kaya natin natanggap si Kristo. Kaya natin tinanggap si Kristo sa ating mga buhay kasi merong dakilang kalakhang kapangyarihan ang gumawa sa ating mga puso. Yan yung Hudyo inwardly, sovereign gracer inwardly. Tanya, yan yung circumcision in the heart. Tuloy ang basa. According to the working of His mighty power. You see, tinuturo natin, mayroong kapangyarihan, mighty power, ang nag-work inwardly. Kaya na-convert. Kaya na-save. So possible pala na maniwala ang tao na wala namang mighty power na nag-work inwardly, ano? Possible yun eh. Na-convince, napaniwala, sa isip. Yeah. Kaya naniwala. Pero yung puso, walang nangyari. Wala. See? Kaya maraming tumatanggap kay Kristo, pero wala pang ginagawang banal na espiritu sa puso nila. Wala.
Yun ang delikado. Kaya lagi natin sinasabi, salvation must be experimental, an actual experience. Work done by the Holy Spirit in the heart. 20. Yang kapangyarihang yan, na sinasabi sa verse 19 mga kapatid, yan din ang kapangyarihan na bumuhay ng isang patay. At ang patay na tinutukoy dito si Jesus Christ. Tingnan nyo, verse 20. Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead. Kaya tayo nakalapit kay Kristo, kahit tayo mga patay. Biro mo patay nakalapit, patay nakalakad. Kasi binuhay tayo eh. Naunahan niyo po? Binuhay tayo. Merong kapangyarihan, mighty power na bumuhay sa atin. Yan. And set Him at His own right hand in the heavenly places. Chapter 3, verse 7. Yan. Chapter 3, verse 7. Of which I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Yung power na yan, effectual. Ibig sabihin, pag kumilos yan, ay talagang hahantong yan sa magandang resulta. Hindi pwedeng mabibigo ang Diyos. Tatalab at tatalab. Hindi yung pag gusto ng Diyos iligtas, walang magagawa ang Diyos kasi ayaw ng tao. Anong klase yan? Anong effectual power yan? Ganun ba effectual power? Gusto nang iligtas ng Diyos, kaya ayaw ng tao. Walang magagawa ang Diyos. Yung ba Diyos natin? Payag ka, Diyos mo walang nagagawa. Walang magagawa. Hindi ganyan ang Diyos ng Bible. Pag ginusto niyang iligtas ka, maliligtas ka. Kaya kung hindi ka pa saved, sana nga, ma-realize mo, no? Buhayin ka ng Diyos. Magmakaawa ka na sa Diyos at hilingin mo sa Kanya na gawin sa iyo yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Magmakaawa ka na sa Diyos. Kung naririnig mo ko, naway bigyan ka nga ng Diyos ng pandinig. Naway buksan ng Diyos ang iyong pandinig para marinig mo mensaheng ito. Maawa-nawa sa iyong Diyos. At ilapit kanya sa kanyang anak na si Jesucristo. Kahit sa mga oras na ito. Napakaraming mga kaluluwang nadaya at nalinlang pagdating sa kaligtasan na nagsitanggap kay Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas at nakakatiyak na sila'y ligtas, subalit hindi kahit kailanman nakaranas ng bagong kapanganakan. Sila po ay totally strangers sa inward working ng Holy Spirit. Ang kanilang mga puso ay hindi naman naapektuhan ng himala ng biyaya. Again, salvation must be experimental. Ito dapat ay isang aktwal na karanasan ng kaluluwa. Kung hindi mangyari yan, lahat ng bagay sa reliyon o kapahayagan ng isang tao ay ganap na walang kabuluhan, walang kwenta, hungkag. Marami sa mga hungkag na tagapagpahayag ng pananampalataya o empty professors of faith ang naging mga sovereign gracers sa pamamagitan ng indoctrination pero hindi sa pamamagitan ng regeneration. Yan ang diwa ng binasa nating Romans 2:28 to 29. Ikaw ba'y totoong naipanganak ng muli? Totoo bang naranasan mo na ang kapanganakang muli sa Espiritu? Pangalawa, sino ang totoong sovereign gracer? Una, naligtas talaga sa biyaya. Na-experience niya yung saving grace ng Diyos sa kanyang puso. Pangalawa, ang totoong sovereign gracer, hindi lamang naniniwala sa doctrines of grace, kundi kanyang aktwal na naranasan yung katotohanan ng doctrines of grace, again, sa kanya pa ring puso. Kasi ang katotohanan ng Panginoong Hesus ay mahalaga lamang kapag ang kapangyarihan nito ay nararanasan sa puso. Kanina, ang pinag-usapan natin, experimental salvation.
Ito naman ay tumutukoy sa experimental knowledge. The knowledge must be experimental. Ito ang experimental knowledge of the truth. Ibig sabihin yung katotohanan ng doktrina ng biyaya talagang aktwal na naranasan, nadama sa puso. Sa bagay na ito, at dito lamang mga kapatid, maaari itong ihambing sa mga physical sciences na gaano man ka-ingenious sa istruktura, gaano man kaganda sa teorya, gayon pa man, kung hindi ito mauwi o hindi ito hahantong sa mga layunin ng praktikal na paggamit, walang halaga. Di ba? Gayon din, ganyan din ang katotohanan ni Jesus. Yung taong may panlasa lamang, ay maaaring palakpakan niya yung panlabas na kagandahan ng katotohanan. Ang pilosopo ay maaaring humanga sa etika ng katotohanan. Ang isang mananalumpati ay maaaring humanga sa kahusayan ng pagsasalita ng katotohanan. At ang makata ay maaaring humanga sa kadakilaan ng katotohanan. Ngunit, kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi kukuha ng kanyang sariling katotohanan at ikintal ito sa puso tungkol sa dakilang disenyo ng paghayag nito, ito po ay walang kabuluhan. Ganito po mismong nangyari sa mga peking sovereign gracers. Sad to say. Sa madaling sabi, napakarami po ang nananatili sa teorya ng Kristyanismo lamang. Pero bilang praktikal na prinsipyo, wala silang alam tungkol dito. Bilang isang bagay na nararanasan sa puso, ito po ay isang nakatagong misteryo sa kanila. Katulad sila ng mga nahasikan sa batuhan. Basahin natin ang Lucas Kabanata 8, talatang 13. Luke chapter 8 verse 13. At ang sa mga batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Yan, maraming ganyan Napakinggan ng doctrines of grace, nagandahan, hinangaan, naniwala na, yan nga, totoo yan nga ang tamang aral. Tuntua. Kaya naglipatan na. Mula sa kampo ng mga Armenians, naglipatan na sa kampo ng mga sovereign gracer. Tinanggap na may galak ang doktrina. Kaya lang, ang mga ito'y walang ugat. Nakita niya? Hindi naman talaga umepekto sa puso. Hindi naman umabot sa puso Head knowledge lang, intellectual knowledge. Wala talagang spiritual knowledge. Theoretical knowledge. Hindi umabot sa puso. The heart was never affected. Kaya hindi katakataka ganun kababaw yung paniniwala nila tungkol sa doctrines of grace. Ang babaw lang. Babaw. Dahil sa walang ugat, na sila isang daling panahon nagsampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Kaya hindi ka taka-taka, tatalikod yan, magiging apostate na yan. Hindi tayo. Sila, malabnaw na ang kanilang paniniwala, wala nang mga gulugod. Hindi na sila ganon katibay sa kanilang mga paninindigan. Wala na raw pagkakaiba between Armenians and sovereign gracers. Wala na. Parehas na. See? Dahil hindi ako magtataka balang araw, ka-fellowship na nila, nakikipag-fellowship na sila sa mga Armenians. They are now exchanging pulpit with the Armenian pastors and preachers. Sa Amerika, nangyayari na ho yan. Marami na dong mga so-called Sovereign Grace Landmark Baptist ang nagpapalitan na sila ng pulpit. Nag-i-invite ng Armenian preachers. Kasi ang paniniwala na brethren din nila yan. See?
Mahusay silang nagsasalita tungkol sa doktrina. Pinaniniwala nila ang katotohanan nito. Itinuturo din nila ng may buong kahusayan at pinagtatanggol pa nga ito ng buong lakas. Ngunit, hindi po gumagawa ng mga pamamaraan tungo sa personal at praktikal na pagsunod sa mga sinasabi nito. Hindi nga nila alam kung anong kahalagahan at kahulugan ng doctrines of grace. Hindi nga nila, kailangan pa bang ituro to o hindi na? Kasi, tanungin natin sila, kailangan pa bang ituro doctrines of grace o hindi na? Ay sabi, kailangan ituro. O bakit tuturo? Ano, silbi? Save naman para sa inyo mga Armenians Tama naman pala salvation Ba't pa nyo tuturo yan? Tayo, kaya natin tinuturo yan dahil naniniwala tayong mali ang kanilang kaalaman pagdating sa kaligtasan. Nais natin tama. Dahil tagilid ang kanilang kaligtasan. Tagilid. Kaya dapat ituro. Sa kanila kaya, optional na lang. Kung gusto, okay. Kung ayaw, okay. Anyway, save na sila. See? Lito na yung mga yan. Lito na. Pangatlo, mga kapatid, a true sovereign gracer not only believes, but loves the doctrines of grace. Love of the truth. Yan po ang ating binibigyang diin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Konti na lang. Pagkatapos nito, one last point. Tapos na tayo. 2 Thessalonians 2:10. Ito ang sabi rito. At may buong daya ng kalikuan ng nangapapahamak. Bakit? Ba't nangapapahamak? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila maligtas. Ang tao pala, para maligtas, dapat tanggapin niya ang pag-ibig sa katotohanan. Pag-ibig sa katotohanan. Ang totoong save. Mga kapatid, makinig kayo. Ang totoong save, may pag-ibig sa katotohanan. Take note, hindi ho sinabing may paniniwala sa katotohanan. Iba ho yung naniniwala sa katotohanan, mas malalim po yung may pag-ibig sa katotohanan. Okay? Malalim yon. Kasi ang taong may pag-ibig sa katotohanan, sa tindi ng pag-ibig niya sa katotohanan, kinasusuklaman niya, kinamumuhian niya ang kamalian at kasinungalingan. Hindi pwedeng hindi. Hindi siya pwedeng hindi masuklam at mamuhi sa kasinungalingan. Kasi nga may pag-ibig siya sa katotohanan. Basahin natin ang mga awit 119. Awit, Psalm 119 verse 28. Tingnan niyo si David na umiibig sa kautusan ng Diyos. Umiibig sa mga batas ng Diyos, sa kanyang mga salita. Tingnan niyo, sabi niya, 119 verse 128. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. You see? Totoo ka bang may pag-ibig sa katotohanan? Kung may totoo kang pag-ibig sa katotohanan, you will hate every false way. At hindi mo palalagpasin yan. Nakita nyo? Dahil dyan, ang totoong sovereign gracer, kinokondem niya hindi ang mga Armenians, kundi ang Armenianismo and other false teachings, false doctrines. Kung minsan, tayo inaakusa na wala daw tayong pag-ibig, puro na lang daw tayo truth. Now, totoo mga kapatid, dapat binabalanse natin ang pag-ibig at katotohanan. Pero hindi dapat, bibigyan mo din ng pag-ibig at the expense of truth. Hindi rin naman pwedeng bibigyan mo ng diin lamang ang truth at the expense of love. Dapat balanse. Kaya nga, sa sobrang pag-ibig natin sa katotohanan, hindi natin pinalalagpas ang kamalian. Balanse nga Yan nga ang dahilan kung bakit ine-expose natin ang mga maling katuruan para malaman ng lahat kung ano ang katotohanan, kung ano ang mali.
Bakit? Kasi nga, mahal natin sila. Ayaw natin silang mapahamak dahil sa kanilang mga maling paniniwala. Kaya nga ginagawa nga natin ito eh. Nakita niyo? So, pag-ibig sa katotohanan at pag-ibig sa kapwa na itinatama natin ang kanilang kamalian. Leviticus chapter 19 verse 17, basa. Basahin natin ang Leviticus chapter 19 verse 17. Huwag ninyong kapuotan ang inyong kapatid. Utos yan. Kaya hindi tayo napupuot sa mga Armenians. Ang kinapupuotan natin yung mga mali nilang paniniwala, mga mali nilang aral. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa. You see? Sasawayin nga eh. Tatama nga eh. Kumisa pa nga, nangingimik pa nga tayo. Paano ko ba sasabihin mali ito? Mali itong aking kaibigan. Nahiya pa nga tayo eh. Diba? At huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa Kanya. Next, Titus 1:13. Titus 1:13. Tito, ang patutong ito ay tunay dahil dito ay sawayin mong may kabagsikan sila. Kita mo, sasawayin na may kabagsikan. Para ano? Upang mga pakagaling sa pananampalataya. Para may tama ang kanilang pananampalataya. Kasi nga nakita nga natin mali eh. O ba? Di ba? Ba't natin ginagawa yon? Out of love. Love of the truth. Kaya nga, salitay natin ang katotohanan na may pag-ibig. Efeso 4:15. Salitain ang katotohanan na may pag-ibig. Minsan talaga, nag-iingat pa nga tayo. Baka masaktan kasi yung ating kaibigan na sasabihin na mali. Alam mo naman ang tao eh. It takes, palagi sinasabi ito, it takes humility for a person to admit that he is wrong. Pangapat, ang tunay, panguli na ito, ang tunay na sovereign grace, meron siyang humble heart. Hindi maring hindi. Ang tao naligtas sa biyaya, hindi makapagmayabang. That no man can boast. Sabi nga, Ephesians 2, di ba? Verse 9. No man can boast. Ang isang tao na tunay na naligtas sa biyaya, ibinabana ng Panginoon yan. Kasi bago ang Diyos magligtas ng isang tao makasalanan, yung makasalanan yon, napakataib ng kaisipan yan. Napakataas ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Punong-puno siya ng kanyang sarili. Self-righteous yung taong yan. Self-willed, self-pleasing, self-centered. Kaya bago muna iligtas ng Diyos yan, bagsak muna ng Diyos yan. Tatanggalin ang anumang meron siya na kanyang pinagmamalaki sa kanyang sarili. Para makita niya that he is nothing, he has nothing, and he can do nothing. Para siya masave. Talagang God will strip him off everything that is in him so that he will not rely on himself, on what he can do to himself, but on what God, on what Christ can do to him. Yan. Ganun po ang inililigtas ng Diyos sa isang makasalanan. Tanggalin niya lahat para makita niya sarili niya, walang-wala na siya. Pobre, pulubi, basura. Sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. You see, saving knowledge works self-abasement. Ang knowledge of spiritual things is merely intellectual and theoretical. Spiritual knowledge is vital and effectual. Anong silbi ng kaalaman kung hindi nakaapekto naman sa puso? Walang pagsisisi, walang pagpapakumbaba, walang humility ng puso. Anong silbi ng kaalaman na yan? Wala.
Kapag ang knowledge ay hanggang ulo lang at hindi umabot sa puso, diyan papasok po ang kayabangan. Ang puso ay hindi naapektuhan. Gaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 1:9. Sabi rito, 1 Corinthians 1:9. Pakinggan nyo, ang Diyos ay tapat. 1 Corinthians 19. I'm sorry. Kamali ako ng sulat. Alright. Check ko sa aking Bible. Yung hindi pumasok sa kanilang puso. 1 Corinthians 1, verse number, chapter 2. Hindi pala 1. 2:9. Kaya pala. Ito, sabi rito, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man. You see? Hindi nakapasok. Ang alin? The things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Ayun, Hudyo sa Espiritu. Sovereign gracer sa Espiritu. For the Spirit searcheth all things, yet the deep things of God. Tandaan nyo mga kapatid, kapag palaging ikinikwento at ipinangangalanda ka ng isang taong kanyang mga accomplishments, ang kanyang mga attainments, ang kanyang mga katagumpayan, at kung ano-ano pa, sa madaling salita, ang lahat ng kanyang mga nagawa, palatandaan niya na siya ay walang humble heart. Ganyan po si Nebukadnezar. Ganyan po ang mayabang na Pariseyo. Tinataas niya ang kanyang sarili at hinahamak naman niya ang kanyang kapwa. Di tulad nung maniningil ng buwis. Hindi siya makatingin sa itaas. Malayo siya doon sa altar ng templo. Nakayuko, dinadago kanya ang kanyang dibdib. Dahil nahiya siya sa Diyos. At ang hiling lang niya, Diyos ko, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan. Yan ang tingin ng isang taong ibinabana ng Diyos. Makasalanan siya. Ganyan din ba ang tingin mo sa sarili mo? O mataas pa rin ang tingin mo sa sarili mo? O naway ibagsak ka ng Diyos? Naway ibaba ka ng Diyos? At pagkatapos nun, doon mo makikita ang pangangailangan mo kay Jesucristo. Handaan niyo mga kapatid, ang isang tao na may humble heart, hindi niya magagawang ipagmalaki ang kanyang mga nagawa. Dahil alam niya sa kanyang puso ang katotohanan ng Isaiah 26:12. Na ano yun? Sapagkat ikaw, Panginoon, ang gumawa ng mga gawa namin. Isaiah 26 verse 12, last verse na natin. Isaiah 26 verse 12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. Yan ang taong totoong sovereign gracer. Meron siyang mapagpakumbabang puso. Ang kredito lahat sa Diyos. The doctrines of grace should humble a man, not fill him with pride. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay ang pangako ng Diyos na walang hanggang kaligtasan na nakabatay sa mga merito ng pagsunod at kamatayan ni Kristo. Ang kanyang mismong katuwiran na malayang ibinibigay sa mga nangagsisisampalataya sa Kanya. Pinawawalang sala ng Diyos at Kanyang binibigyang katwiran ng Kanyang mga hinirang batay sa merito ng dugo at katwiran ng Panginoong Jesucristo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Nang pananampalatayang ito ay hindi galing sa kanila, kundi malaya at walang bayad na ibinibigay sa kanila at tinanggap nila na walang pagbibigay konsiderasyon sa kanilang mga pagsisikap o
kontribusyon sa pagsunod at reforma. Ang pagpapawalang sala sa isang makasalanan at pagiging matuwid ay hindi batay sa mga gawang kabutihan ng tao o pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Si Jesucristo na Panginoon sa pamagitan ng kanyang masunuring buhay at kusang loob na kamatayan na binili ng kanyang dugo ay nagdala at nagtatag ng isang sakdal o perpektong walang hanggang katwiran na mabisang tumutugon sa mga banal na hinihingi ng kautusan at katarungan ng Diyos. Ang gayong katwiran ay ibinilang o imputed sa mga nagsisampalataya sa anak para sa kanilang tanging kaparaanan na matanggap sila ng Diyos. Ito ang eksklusibong paraan ng kaligtasan na nagpapakita na ang Diyos ay kapwa isang makatarungang Diyos at isang tagapagligtas. Yan ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, tayo po ay naligtas sa biyaya at kaawaan lamang ng Diyos. Sa pamagitan ng katubusang ginawa ni Jesucristo sa krus, naligtas tayo batay sa merito ni Kristo at hindi ayon sa merito ng ating mga nagawa. Tulad ng pagsunod, pagsisisi, pagsampalataya, paglapit kay Kristo, at iba pa. Ito ang dakilang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kaibigan, iniutos ng Diyos na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at sampalatayanan ng ebanghelyo ni Jesucristo upang ikay maligtas. Mga kapatid, ang doktrina ng biyaya ay nagtuturo ng tamang kaalaman ng kaligtasan at ng dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Napakarami sa mga tao ang may maling kaalaman ng kaligtasan. Therefore, ituro natin sa kanila ang biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin hong mga puso, manalangin na po tayo. Dakilang Diyos na banal, tataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na pinahayag niyo sa amin. Talagang pinakikita niyo, Panginoong Diyos, na kami po ay very privileged na ihayag niyo sa amin ang mga katotohanan ito. Kami po ay grateful and thankful, Panginoon. Sa kaliwanagang ito, malinaw po sa amin ang lahat. At salamat po, Diyos, itinama niyo ang aming mga maling paniniwala, ang aming mga maling pamumuhay, lahat ng aming kamalian sa pamamagitan ng dali sa inyong mga salita. Salamat, maraming salamat. At amin po ipinapanalangin ang aming pamilya, maawa kayo sa kanila. Sana'y maintindihan nila ang dakilang mensahe ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ito'y kanilang sampalatayanan, si Jesucristo, na siyang mensahe ng ebanghelyo. Dalangin namin, awaan niyo rin sila, Panginoon, makasumpong din sila ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Nakikiusap kami, Panginoong Diyos, patawarin niyo sila sa kanilang mga kasalanan. Ilapit niyo sila sa inyong anak na si Jesucristo. Buksan niyo ang kanilang mga puso, buksan niyo ang kanilang mga pangunawa, idilat niyo ang kanilang mga mata upang makita nila, O Diyos, ang kanilang mga kasamaan at karumihan at makita nila ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Patuloy niyo pong pagpalain ng iglesyang ito, i-preserve niyo po sa purity of doctrines and morals at patuloy niyong gamitin na makapagturo ng katotohanan sa iba't ibang lugar at dako. I-revive niyo kami, Panginoong Diyos. Lagi kayong maawa sa amin, lagi niyo kaming tulungan sa aming buhay. Sa mga kamay niyo, amin po inabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na sa Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. Mamaya po muli, mga kapatid. Kita-kita tayo. God bless us all.